Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura. At ang umamin dito dyan si Secretary John Vic, DILG. Naku, marami siyang inamin. Pero, Kaya lang, group effort nga ang nangyari. Di ba? Nag-meeting-meeting daw sila, kaya lang rumor pa lang. Kaya lang siyempre, doon sa meeting ninyo, may rumor, sigurado pag-uusapan na ninyo, in case na dumating niya yung warrant na yan, paano natin ito i-implement? Bakit kasi hindi nagkasundo-sundo yung 245 congressmen? Di ba? Yun nga. Sinansala ninyo kasi ang gustong ng mamamayan. Dagdagan Balita News Update. Ayon, nagbabalik po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. At sa araw po ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kayo, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, dito po sa mga maiinit na isyu. Marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang sagot. Sige po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin
na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. Ano ha? Kaya Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayo madadala na Opo. imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat ka Edwin, ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Bagamat may mga natuwa dun sa hearing kahapon dyan sa Senado, meron din namang hindi nasiyahan, di ba? Talaga namang sabi nila, you cannot please everybody talaga eh. Ang statement ho dito ni Senador Bongo, sabi niya, wala nang saysay ang investigasyon ng Senado. Alam mo, singit ko lang ha, mukhang yan din ang statement kayo ni Congressman Rodante Marcoleta. Na para bagang, ano pa, bakit tayo nag-hearing ngayon? Tanong-tanong kayo, no? At saka dyan, ang sabi naman ng iba, kapatid mo yung Pangulo eh. Ayun na nga. Bakit nung inaaresto hindi mo tinawagan? Di ba? Yun ang naman nasabi nila. Oho. Kung talagang concern ka na masunod ang due process, dapat right there and then, no? Nung nangyayari yung pag-aresto, di sinabi mo sa presidente, mahal na kapatid, anong tawag yan? Ading. Ading. Oho. Ikaw ang presidente dito, dapat masunod yung due process, Yan. di ba? Etong sabi ng Senador Bongo, bagamat nirerespeto niya ang inisyatiba ng Senado, ang sabi niya, mukhang huli na ang lahat. It's too late. Pakinggan nga ho natin ang kanyang statement. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung ano man ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Ayan. Masama pa loob ni Senador. Alam mo naman, ano ha? Si Ma'am Cathy Binag pala nakasubaybay sa atin, Nelson ha? Si Ma'am Cathy Binag. Alam mo, wish kong makakausap. Yung maputi? Oo, alam mo, wish kong makadaupang palag man lamang si Ma'am Cathy Binag. Imitahan natin dito minsan. So, Ma'am Cathy, kuya, kasama si Kuya Paulo Barcoleta eh. Ano ha? Kuya Pau, ano ha? Minsan imbitahan mo naman dito si Ma'am Cathy Binag at nang sa ganun ay makadaupang palad namin ni Kuya Nelson. Makapagpa-picture man lang kami. Ayun nga. Malay mo, mapalapit ang kalooban namin sa kanya. Ang isa pa dyan sa katanungan na hanggang ngayon ay hindi nasasagot. Kasi walang gustong umamin eh. Ha? Sino ang nag-utos? Jen. Oo. Sino ang nag-utos kay General Torre na arestuhin si dating Pangulong Duterte? Oo nga, no? Alam nga namang kumilos siya ng sarili niya bilang CIDG director. Oo, hindi naman pa pwede. Oo. Nasasabi niya siguro baka yung superior niya, Oo. PNP chief. Oo nga, no? Pero sa ganyan bang kaso, ang PNP chief lang ang on his own ay aakto na, may warrant. Mag-isa PNP chief Hindi di ba? Alam nga naman yung diffusion, ibinigay direkta sa PNP chief? Oo nga, no? Di ba? Sino ang mag-uutos? Siyempre sabihin ng PNP chief, teka lang, i-coordinate ko muna ito sa higher ups. Ayun nga. Oh. At
Ang umamin dito dyan si Secretary John Vic, DILG. Naku, marami siyang inamin. Pero, Kaya lang, group effort nga ang nangyari. Di ba? Nag-meeting daw sila, kaya lang rumor pa lang. Kaya lang siyempre, doon sa meeting ninyo, may rumor, sigurado pag-uusapan na ninyo, in case na dumating niya yung warrant na yan, paano natin ito i-implement? Kasi kung hindi nyo pinag-usapan kung paano ito i-implement, saan nakuha yung ito dadalhin sa Villamor? Dito nyo ganituhin. Isakay nyo sa ganito. Alam nga namang bigla nang nagsulputan nyo at biglang dumating yung mga pulis. Pinag-usapan lang daw nila yan alas 3 na madaling araw nung matanggap nila yung diffusion. Alas 3 na madaling araw. Kasi di ba alas 3 na madaling araw? Yun ang kwento. Alam mo naman tayo, ayaw nating magsaroon ng sariling kwento. Yun ang kanilang kwento eh. Kaya nga. Diba? Kaya yun ang... At sino ang nagsabi na huwag nyo na yang dalhin sa korte? Isakay nyo na kaagad dyan. Ngayong gabi. Na. Kasi wala namang magbibigay ng order na gano'n dyan na... Hindi ba? Kasi ang pag-aresto, pwede naman niyang dalhin kinabukasan pa eh. Totoo. Diba? O kaya pagbigyan mo ng makauwi ng bahay kung saan man. Sino ang... Kasi mayroong mula doon sa tube, di ba? Mula pala sa tube ng airport, pagbaba, galing airport. Sinalubong na. Sinalubong na. Paglabas, sabi niya, pumunta tayo doon sa 205th, 220, basta, doon sa Villamor Air Base. At doon na po naganap ang mga susumunod na... So, sino ang pinaka-arkitekto nung... Sinong nagdidikta? Yung grand plan, kung saan pupunta. Wala daw conspiracy, So kung walang conspiracy, yung grand plan na lang, ano talaga naging buong plano nun? Sino nagsabing, dalhin nyo yan sa Villamor Air Base? Hindi po pwede na ang nagsabing dalhin nyo yan sa Villamor Air Base ay walang kapangyarihan para pabuksan yung Villamor Air Base at doon dalhin, di ba? Ay, siyempre naman. At sino ang nagsabi kay General Torre na within that day ay dapat mailipad dyan sa... May sakayan sa aeroplano yan. Kasi makikita mo naman sa video, eager na eager yung general no? Yes. Na kahit hilahin niya gagawin niya Parang nakasulat sa bato yung utos na sinunod ni General Torre. Yun nga. Bakit ngayon? Walang nagtataas na kamay. Ako po. Bakit? Hindi, parang wala na nga gustong Hindi ba? Kung talagang wala na, sabi nyo, okay naman, nasunod naman ng batas, due process, o sino nag-utos? Di ba? Bakit walang umaamin? Bakit nagtuturuan, di ba? Yun lang naman ang tanong ko. Kasi nga naman tataka kasi ako doon sa iba, Nelson. Tumayo na tayo para sa kapayapaan. Yun nga. Para sa pagkakasundo. Wala Huwag tayong magkawatak-watak, tayo yung magkaisa. Di ba? Bakit kasi hindi nagkasundo-sundo yung 245 congressmen? Di ba? Yun nga. Sinansala ninyo kasi ang gustong ng mamamayan Di ba? Na dapat magkasundo tayo. Yan ang pinili natin di ngayon nangyayari po itong ganito. Sino ngayon ang sisisihin namin? Ang sisisihin ba namin sarili namin kasi nanawagan kami ng kapayapaan. Sabi namin huwag kayong mang-isa. Tayo ay magkaisa. Huwag kayong mang-isa. Unahin natin ng bayan, tayo po'y magkasundo-sundo. Kaya ang huling panawagan lang namin, please, igalang nyo lang yung batas. Yan. Huwag na lang natin baluktutin. At baka dyan may pag-asa pa tayo kahit papano. Kasi kung igagalang natin ang batas, Nelson, Vox Populi, Vox Dei, sabi nga natin, the law may be harsh, but, di ba? Sabagay. Para bago lang tayo matapos, Nelson, tandaan niyo po, ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, pairalin po natin ang batas. Batas po dito sa ating bansa ang ating batas pairalin. ng Pilipinas. Yan.